you're opening yourself. Ito ako eh, hindi totoo yan. So kung hindi nyo sasabihin hindi totoo yan, ang mga constituents nyo will always say, oh, tinan mo, nagnakaw yan. Oh, tinan mo, yumaman yan. Very hard to control. Page mo lang, sinagot mo yan, hindi totoo yan. Oo. Ito ang aking pag-aari, ito ang aking paniniwala. So, Nako, napunta tayo sa Totoo ba to? Kasi baka fake news pala itong sinasabi natin dito. Sagutin nyo ho sa ating mga kababayan. Isa-isahin nyo ho yung mga gamit nyo. Para may mapag-usapan na naman tayo. Oh, yan na nga ba sinasabi natin? Ha? Ang dami nyo kasing kaartehan. Kesyo pagka sinagot, ibig sabihin, defensive ka. Ibig sabihin, balat sibuyas ka. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun. Pagka merong pinakalat sa inyo, kung alam nyo naman sa sarili nyo, hindi totoo yung mga balita na yan, di sagutin nyo doon sa mga social media accounts nyo. Kaso ang problema, wala ho kayong masagot na argumento doon sa mga vlogger na bumabanat, doon sa mga inaasal nyo dyan sa House of Representatives. Kasi ang pinagbabasihan, yung mga video sa mga hearing, diyan sa Twadcom. Yun ho kasi yun. Pero bago yan mga kababayan, bago yan ang pagsalansan nitong si Prof. Malutiquilla dito sa pinakabastos na congressman ngayong mga panahon na to, ay ano pa daw huyang mama na yan, pastor pa yan eh. Partida, pastor ka pa niyan ha. Paano na lang pagka hindi ka na pastor? Anak ng toko ha. Ano na lang ang ugali mo? Ano na lang yung asal mo pagka hindi ka pa pastor? Sa lagay na yan, pastor ka pa. Anak ng toko ha. Isang like at isang subscribe at sa mga gusto sumali sa ating community, alam niyo na ho gagawin. Para kayong pinakaunang makakita sa ating mga video, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ngayon, yarin lamang binigyan ka ng payo nitong si Prof. Malutiquilla, meron akong ipapasagot sa iyo, Benny Abante. Okay? Meron akong ipapasagot sa iyo. Gusto ko sagutin mo to ha. Kasi itong mga katanungan na to, mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin ho nabigyan ng kasagutan sa kaisipan ng ating mga kababayan. Mula noong pumutok itong mga issue na to, hanggang ngayong mga panahon na to, wala pa rin ho kaming nakukuhang konkretong sagot galing dito sa pinakawalang yang congressman dyan sa House of Representatives. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Ito na. Ito na ho ang tanong natin kay Benny Boy. Benny Boy, gusto kong sumagot ka dito sa isa na to. Naaano na ako sa'yo na, ikaw Eto kasi kumalat to di ba? Kumalat yung mga larawan na yan. Ang payo sa ni Prof. Malutiquilla, pagka merong nagpakalat ng fake news, sagutin nyo. Point blank, huwag nyo nang pahabain. Kasi pagka pinapatagal nyo pa yung pagsagot sa mga vlogger na yan, yung mga sinasabi nyong fake news, yun ang tinatanggap bilang katotohanan ng ating mga kababayan. Kaya, bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon dito sa video na to. Congressman Atras Abante. Di ko alam kung aabante pa kayo dito sa mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Heto, unang tanong. Pagmamay-ari mo nga ba yung 18,580,000 na VIP Bulletproof 2024 Cadillac Escalade, na nandyan sa larawan? Pagmamayari nyo ho ba yan, Congressman Atras Abante? Yan anong sinasandalan niya sa gilid, yung sinasandalan niya na sasakyan na yan, yun ho, yung sasakyan na nasa screen nyo na nagkakahalaga ng mahigit 18,580,000 pesos. Model 2024, automatic black. Mahilig sa black to. Di ba? Milyon-milyon ho yung mga ari-arian niya, pero yung kanyang suot-suot na brulolo, yung kanyang props. Tawag ko ng mga nagko-comment dyan sa baba, di galing sa akin yun Sabi ng ating mga kababayan, pati yung cross, ginagawa mong props. Ginagawa mo para magmukha kang banal. Naku, hindi ho nakikita yan sa mga isinusuot. Nakikita ho yan sa asal. At base sa aming nakikita sa obserbasyon ng ating mga kasama dito sa PH Update, masaul pa ho kayo doon sa mga hindi nagsisimba. Kapapagalitan tayo nito. Ano ba yan? Hindi kasi tayo kasi, hindi, as much as possible, di tayo nagmumura. Inihiwalay natin yung pananampalataya sa politika. Hindi ho natin tinitingnan yan.
Kung kahit ano pang pananampalataya mo, basta meron kang konkreto at solidong pangarap dito sa bansa na to, susuportahan kita. Kahit ano ka pa. Walang problema sa atin yan. Halimbawa ho mga kababayan, yan si Pastor Apollo Kibuloy. 53 sa balota. Hindi ho tayo, kung mga Marcoleta, mga iba pa nanampalataya yan, pero sinusuportahan natin. Kaya itong si Atras Abante, para doon sa mga nitong mga kongregasyon na to, sabihin nyo ayusin niya buhay niya. Kumbaga, banat ka na ng banat ng puro verse ka. Di ba? Pinapakita mo na banal ka. Diyan sa mga hearing, kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Kung makaasal ka naman, daig mo pa yung mga pakalat-kalat sa daan. Napakababoy ho ng pag-uugali nyo. Eto, naku, PH update, baka ikaw naman yan. Hindi, binibigyan naman ho kasi talaga natin siya ng pagkakataon na sagutin itong ating mga katanungan, yung katanungan ng ating mga kababayan. Paano nyo ho, ito yung tanong dyan paano nyo ho na-afford magkaroon ng ganyang kamahal na sasakyan, para doon sa kongregasyon, magtanong ho kayo. Kasi, naku, 18.5 million yan. Di umano, pagmamay-ari nitong si Benny Abante, meron siyang ganyang klaseng sasakyan, ganyan kamahal. Fake news o hindi fake news? Nakasandal ho kayo dyan at wala pa ho kami narinig na pinabulaanan nyo yung mga kumakalat na balita na yan kasi mahirap na, bigla siyang maispatan. Pumapasok siya sa Cadillac Escalade, di ba? Bigla siyang maispatan, sinungaling ka nun pagka nagkataon. Eto na, okay na ho tayo dyan. Sagutin nyo ho yan. Para matapos na itong umiiyak kasi kayo dito sa mga nagkalat na larawan na to. Nahubaran ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Susunod na tanong. Ayan, yan ang mga... Susunod na tanong. Yan ang mga gusto kong nakikita. Yung mga may fluted blessel, yung mga ganyan Natututo ho tayo kay paring Hybe. Naliligaw ako dun sa mga relo niya yan. Meron ho siyang Rolex Sky Dweller na nagkakalaga ng 2,565,923. Ayan, ito. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, totoo ho ba to o fake news? Edited lang ho ba tong larawan na to na meron nagmamay-ari ho kayo ng ganyang kamahal na relo? At kung totoo ho ito, saan ho galing ang pinambili nyo? Kung bago lang ho kayo sa PH Update, huwag nyo hong kalimutan para lagi ho kayong updated. Kanino galing ang pinambili mo dyan? Renegalo, kung ano pa man. Totoo ba to? Ang tanong, meron ka bang ganito kamahal na relo? Kasi ang mahal ho niyan, 2.5 million pesos ho yan. Di ho basta-basta ang pera yan, higa nga. Diba? Bahay, sasakyan, negosyo. Naku, napakalaking pera na ho niyan. Isa pa ang tanong natin, dito kay Atras Abante, ito yung pinuputok ng butsi niya Ayun. Ito ang sinasabi natin. Ito ang pinakamalupit, ika nga, 2.8 million. Irarandop ko na kasi 799,000 ilang 10 piso na lang ata kulang o 200 1.8 million. Itong sa kanyang ano pa ho yan pre-owned pa yan. Ganyan na kamahal. Pre-owned pa ho yan. Rolex Blue Submariner. Naku. Ang mamahal pala ng nung Submariner na kulay blue. Sa bagay, ang ganda naman ho kasi. Ang ganda ng kulay blue na na relo. Maganda rin ho yung kulay green Natitripan ko din yun Kumbaga, pinapangarap natin yan Pangarap lang. Hindi, pang ho kasi yan Kadalasang nakikita nating may suot ng mga ganyan. Hindi man nga ho yung mga negosyante. Kadalasang sumusuot ng mga ganyang kamamahal na relo, yung mga congressman, yung mga politiko lang ho. Totoo ho ba to? Bishop o Pastor Benny Abante. Totoo ba to? Kasi baka fake news pala itong sinasabi natin dito. Sagutin nyo ho sa ating mga kababayan. Isa-isahin nyo ho yung mga gamit nyo. Para may mapag-usapan na naman tayo. Ang hirap kasi kaya ayaw nila sumagot. Pagka sumagot sila, iko-content sila ulit. Ngayon, mabubutasan na naman. Sasagot na naman sila. Naku, walang humpay na sagutan yan. Troy,
Ayun, wala na. Yun na nga. Yun na ho muna ang ipapasagot natin dito kay Benny Abante. At ngayon naman, ako, eto na. Tuturuan na ho ng leksyon nitong si Prof. Malutikia, itong si Thunders, itong si Benny Abante. Nakikita ko lang pagmumukha ni Benny Abante na naaasuya na ho tayo eh. Parang gusto na ho na, parang ayaw na natin eh. Okay. Also answer that if you can. Sir, yung sinabi ni Attorney Ricky, I would classify it as a value judgment. Pero mahirap value judgment. Value. Value dahil Value. sa kanya eh. Yun ang value set niya na nag-conclude siya na nanlilin lang. Pero uttered to a politician, nag-iiba yung kulay kasi pag sinabi mong ikaw ay nanlilin lang, it goes to trust. Kaya You were saying, Ms. Malo, that we should react, Mr. Chair, no? We should react whenever there is a fake news that is blatantly being spread on us, okay? Now, is that not being onion skinned? no sir. Kasi you just want to establish the facts. Correct. There are several tools where you can check whether there is Galing an yan, organic Malo. push Mahusay. or a push against you. There are several listening tools. I don't know if the good undersecretary. There are several listening tools. One of which is Meltwater, Ubermetrics, Brand25, keywords. The system will monitor and Pagka hindi na ho tayo nag-vlog, ibig sabihin, kasama ko na ho yan si Prof. Malupit. Mag-a-apply na lang ako sa publikos. Parang okay magtrabaho dyan, no? Ang daming matututunan yung mga gamit na yung mga ginagamit nila, no, para malaman nila kung, 'di ba, organic yung galaw sa social media. Magaling yung na yan. Gusto nating matutunan yung mga ganyang klase mga tools. if it is an authentic one, you will not see all dark ones. You will see several nodes going to several outlets. But if it is being pushed, there'll be several dark nodes and everything is going back and forth. That is an operation online. And there are existing applications that any legislator can use just to see whether it is organic and whether it is authentic. Attorney Ricky, would you want to react on that, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, Honorable Congressman Abante. Ako po kasi, never po akong nagmumura, never po akong nambabastos. Ito namang si Ricky, ang problema, Brad, sagutin mo muna yung tanong nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Tanggalin ko na. Sa 9,000 vlogs ko, videos ko, wala po akong minura, wala po akong binastos. Pantanong ko ganito, kayong dalawa vlogger kayo dito, di ba? So, nabanggit mo kanina, Atty. Ricky, na yung bang... Teka lang balik ho tayo dito kay Prof. Malutikia. Balik ho tayo dito kay Prof. Dito ho tayo. Sir, media centers. Mr. I would Chair? say in media centers because like in Manila, Cebu, Davao, at pwede ho ninyo, sir, na Sabi niya, some people's idea of free speech is that they are free to say what they like. But if anyone says anything back, that is an outrage. Totoo po yun sa nangyayari sa atin ngayon, no? Gusto ko lang pong tanungin ang ating mga inimbitahan ng mga vlogger dito at media practitioner, Siguro ang unang pwedeng sumugot nito ay si Ms. Malu. I just would like to know the real definition of fake news. Sa inyo, ano po? At ito ba ay
buong Pilipinas na ba to? O dito lang sa Metro Manila? Please. Mr. Chairman, Congressman Abante, fake news can either be misinformation or disinformation. Misinformation is walang malicious intent. Nagkamali, for example, ang birthday ni Jose Rizal ay February. That's misinformation. Pero yung disinformation, pag sinabi mo na ang birthday ni Jose Rizal ay nung November 30, meron ka ng malis doon kasi alam mo birthday yun ni Andres Bonifacio. Malinformation on the other hand is manipulative propaganda. And there's such a thing as in propaganda, there is good propaganda and there is manipulative. You want to achieve an end goal which the facts do not bear you out. So ang fake news ho para sa akin ay alam mo yung katotohanan, factual, pero iniiba mo yung istorya. Oh. Iniiba mo yung, there's such a thing, sir, nasa messaging sa communication frame, iniiba mo yung impormasyon to suit your end. So, that is, to me, fake news. Kung sinabi ko, sir, na si Congressman Abante ay taga Manila, that's fact. Pero pag sinabi kong si Congressman Abante ay taga Manila pero tumitira sa Quezon City, the facts do not bear you out. So that can be seen as manipulative if I say, hindi actually botante yan eh. That is fake news. But it started with facts. Nakatira si Congressman Abante sa Manila. Tapos ang sumunod, hindi naman sa Quezon City yan nakatira. So, hindi botante. Ergo, hindi kandidato. Do you call that misinformation or disinformation? Sir, that is already disinformation as far as I'm concerned. The misinformation is, hindi naman dyan sa Quezon City. Wala kang facts. Diba? So, how do you rebut that? By showing that you are a resident of Manila. Marami kasi, sir, nangyayari dahil dyan sa fake news, yung reputational sa online, lahat siguro ng mga politiko na aapektuhan yan. Kasi meron kayong reputation that to a certain degree is ito yung ginagamit mo for re-election. So pag nasira ka online, which means reputational, napakahirap bumangon. So, pag sunod-sunod yung sinasabi, it forms a certain conclusion in the mind of the receiver of the information. Hence, I would say, si Congressman Abante, talagang ang gulo niyan, hindi mo maintindihan kung saan. That is a conclusion arising from fake news. Is this now true all over the country or only in Metro Manila? Sir, media centers. Mr. I would Chair? say in media centers because like in Manila, Cebu, Davao, at pwede ho ninyo, sir, na i-geofence ang location kung saan pumutok yung balitang yon, and you can see the relationship of the role of media centers, the high density of users, and the connectivity in the place. How does that affect, for example, a politician na tinitira? Diba? Hindi naman ho sa interes ng sambayan ng Pilipino. Yang pagkakandak ng hearing na yan ng TRICOM. Para ho yan sa benepisyo ng mga politiko na tatakbo sa 2025 midterm election. Wag ho yung tipong para sa mga kabataan, nalalaso ng kaisipan nila. Hindi naman ho nila alam ang kanilang mga sinasabi. Yung tipong mailagay lang nila yung mga sensational word na diyan sa mga speech nila. Ilalagay ho nila. Pero hindi naman ho nila alam ang kanilang mga sinasabi. Yan talaga nakaukol para matira o mabalikan yung mga bumanat sa kanila dyan sa Twadcom. Lalo na yung si Robert Ace Barbers. Nako, dami mo yan.
ang dami hong bagahe niyang mama na yan, dami ho niyang sama ng loob sa mga vlogger. Kaya kung sakali mga umabot na talagang nagpunta dyan ng mga vlogger, masyado hong madugo. Masyado hong malupit hong magiging sagutan. At sigurado ho tayo, ano yan, malaking kaguluhan ho yan na kailangan ng makialam ng mga retired men in uniform kagaya doon kay Ka Eric at Doc Badoy. Kasi talagang hindi ho titiklop yung mga vlogger na yan, makikipagbalag-bagan yan. Kung kailangan ho nilang ialay ang buhay nila para mapagtanggol o maitulak ang kanilang pinaglalaban na alam naman ho natin na tama din naman, gagawin ho ng mga vlogger na yan. Yun ang ating sigurado dito. As a face, cannot fake news. Sir, alam nyo, pag tinira kayo, ang kailangan authentic ang inyong reply. Ang problema ho sa ibang politiko, it takes time for them to react, and by that time, it becomes now the truth. Kunyari, may lumabas na issue ngayon. Ibig sabihin, atras abante, dapat abante ka lang ng abante. Pag merong issue sa'yo, kagaya ng mga ibinato ko, sagutin mo na agad. Huwag ka na magdalawang isip kasi bukas yun ang magiging facts. Eh kaso, di ka sumasagot. Ang tagal na ng mga issue na yun. Nakuha mo na nga mag-deactivate ng FB account mo, di ba? Pinagbubura na yung mga picture mo. Hindi mo pa rin sinasagot. So, anong tatanggapin ng ating mga kababayan? Totoo ba yung mga yun? Some politicians would say, I do not want to react kasi pag nag-react ako, lalo kung pinahahaba, pinalalaki yung fake news. Pero kung hindi ho kayo magre-react, that in itself becomes now the narrative, the controlling narrative, which is very, very hard to respond to, especially going into campaign. So even if it's fake news, the politician must react. Yes, sir. As far as I'm concerned, kasi you would want to write what is being said about you online. If you don't, it becomes a crisis for you. It becomes a reputational issue. And that is your currency when you run for public office. Sa political consulting ko, ang tawag doon, that's your brand. So if your brand is destroyed, it's going to be very, very hard for you to increase your trust. Natatandaan po ninyo ito, sir. May awareness, may tiwala. Awareness, pwede kayong universal. Ang tiwala, napakahirap i-earn. Ngayon, pag nakikita, ginawa yung issue sa inyo, sa distrito nyo, uuga ho yung tiwala. At alam naman po ninyo, ang tiwala, in a 45-day campaign period, mahirap pong ma-rebuild. It will take time. Pero ang paniwala ng iba, Ms. Malu, when you react, you become defensive. Kanina, nabanggit mo na you have to be offensive on this, di ba? Sir, kasi sa akin, the best defense is offense. And when you just say, when you be your authentic self, you're opening yourself, ito ako hindi totoo yan. So kung hindi nyo sasabihin hindi totoo yan, ang mga constituents nyo will always say, oh, tinan mo, nagnakaw yan. Oh, tinan mo, yumaman yan. Very hard to control. Especially during a very heated 45-day campaign period. Wala na ho kayong chance to clear that out. So, Nako, yari ka dyan. Yari ka dyan, Brad. Nako, yung tingin ko yung trust mo, tsaka yung pananaw sa iyo ngayon ng mga constituent mo, medyo merong galit, merong asiwang-asiwa sa mga pinagagawa mo. Hindi daw sapat yung 45 days campaign period para mabago ang pananaw sa iyo ng iyong mga nasasakupan. Kaya paalam na dito sa isa sa pinaka-coops na congressman dyan sa House of Representatives, dito kay Atras Abante. Okay na rin yun, pahinga na ho kayo. Pag nagpahinga ho kayo, lubos-lubusin nyo na. Wala naman hong magpapabalik sa inyo dyan sa pwesto nyo na yan. Pag nagpahinga kayo, habaan nyo na. Pag natulog kayo, habaan nyo na. Huwag mo muna kayo. So bago pa mag 45-day campaign period, sinagot nyo na.
And then you can reshare that. Napapaisip to si itong si Kumag. Oh. Pala sinagot ko na. Magaling na political analyst to eh. Dapat sinagot ko na pala yung mga birada sa akin ng mga vlogger. No, napapaisip po siya. Mali yata yung sino ba yung political strategist ko? Iaano ko na eh. Sisibakin ko na mali-mali yung advice sa akin, di ba? Magtanong ho kasi kayo doon sa hindi yung mga tipong nakapaligid sa inyo, yung mga bubulahin lang kayo. Lahat ng gusto nyong marinig, sasabihin ng mga yan. Tayo, sasabihin natin, pagka yung awareness, hindi po masyadong kilala, sinasabi ko natin, mahina pa sa taong bayan, anong gagawin para mas makilala? Di ba? Kaya yung mga kandidato natin, si Atty. Vic Rodriguez, yan si Pastor Kibuloy, Senator Bato, yang si Kong Dante, kailangan ho natin magtulong-tulong para maipakilala sila sa ating mga kababayan. Sila ho, napakahirap po talaga ng eleksyon na to, sa totoo lang. Kasi naranasan ko na yung 2019 eh. Noong linampaso natin yung 8 diretso, naranasan ho natin yung eleksyon na yon. Napakadali lang ho noon kasi lahat to kumbaga smooth sailing lang ika nga, no? Yung pagka nagsalita si Tatay Digong, tinaas niya yung kamay ng mga kandidato, tapos na wala na akong usapan eh. Pero dito sa isa na to, iba ho itong mga kababayan. Talagang makikipagbalyahan ho tayo dito sa eleksyon na to. Iba ho yung 2019 senatorial, 2022 senatorial, at dito sa 2025 senatorial. Ibang-iba ho ito. Kasi tayo hong nasa opposition, parang tayo yung 8 diretso noong 2019. Ngayon, 8 diretso, yung opposition. Tayo hong nagpapakilala sa ating mga kababayan. Binibenta ho natin ang ating mga kandidato. Kaya naman, bilhin nyo na ho. I-share nyo na ho yung mga video na kung saan talagang kinakampanya itong si Kong Dante, Atty. Vic, Pastor Kibuloy, Senator Bato, Atty. Jimmy Bondok. Magtulong-tulong ho tayo para kahit paano maibsan yung mga katangahan ng mga dyan yung House of Representatives at Senado. Makapaglagay ho tayo ng mga merong bayag, no? Yung iba kasi wala hindi nagsasalita eh. No? Ang hirap. Then you can, push it and make it viral. So, Mr. Chair, kailangan sa online din, kailangan Yes, gumamit. sir. Kailangan, Sa dyaryo, pa-dyaryo mo ba? Kailangan daw sa online. Ito talagang Abante, hindi natin alam. Pinag-uusapan nga, fake news sa online. Tapos, ipapadyaryo mo yung sagot mo. Ang bira talaga. Di ba, bangag ka na rin ba? kailangan gumamit ka din ng vlogger. Yes, sir. Hindi, sir. Pwede ikaw na sa sarili mong page. Ganon. Oo, kasi yun yung authentic self. Grabe naman yan. Ang mahal na nga. Dapat bayaran nyo yan si Prof. Malo, ha? Huwag ko kayong ganyan. Ang kakapal ng mukha nyo. Pinapunta nyo dyan, resource person, para libre yung consultation nyo. Mga walang yang to. Huwag ganyan, ha? Bayaran nyo si Prof. Malo Tikia. Dapat bago lumabas dyan sa House of Representatives, inabutan nyo lahat yan kasi yung advice niya, kahit pagsamasamahin nyo yung mga strategies nyo, hindi makakaporma dito kay Prof. Malo Tikia, Abante, bigay mo siya Rolex sa kanya. Kung pag ginamit mo sa mainstream media, it becomes fodder for news. Lalaki yung issue. Diba? Pero kung sa page mo lang sinagot mo yan, hindi totoo yan. Oh. Ito ang aking pag-aari, ito ang aking paniniwala. So, Nako, napunta tayo sa pag-aari. Kaya sagutin mo na kasi. Atras sa bante, sagutin mo na. Yan tuloy, napunta tayo sa pag-aari. it's not enough, for example, like sa SOCMED. Salbahay din doon si Prof. Malo Tikia. Pag-aari, susundot pa siya Meron mo kasing issue to sa mga ari-arian Yung ibig sabihin ng issue, baka sabihin fake news na naman issue, yung hindi mapaliwanag. Ang mamahal na mga kagamitan niya, hindi natin malaman paano niya nabili, gayong ang sweldo lang ng isang congressman. Magkano lang ho? 150,000. Tapos meron ka Rolex na nagkakalaga ng 2.8 million. Fake news. Hindi naman kinukuha ng mainstream media yan. So, it's not enough na hindi ito kinukuha ng mainstream media sapagkat di naman totoo yan, di ba? Yes, sir. Kasi forever nandyan yan. May footprint nung negative reaction sa'yo. So, you really have to, kung minsan nga, katulad doon nung exchanges kanina, yung pala 3 years ago pa yung video. So, it remains there. And if you don't respond, then it becomes truth.
Kaya nga ho, kanina ang sabi ko, in politics, there are shades of truth. Thank you. That's quite a revelation to us. Honorable- Kaya dapat bayaran nyo itong si Prof. Malutikia dyan sa kanyang expert advice na yan. Talagang nakalibre pa kayo. Mga walang ya talaga kayo. Bayaran nyo yan, ha? O, tuloy tayo dito. May mga bayaran na vlogger. Naniniwala ba kayo ron? Merong mga vlogger na bayaran. Mayroon ang intention nila na sila ay magkalat ng fake news. Sila ay magkalat ng fake news sapagat binayaran sila. Mr. Chair, Honorable Congressman Benny Abante, sabi ko po kanina, yung mga vloggers na maraming views, maraming engagements, malaki na po ang monetization niyan sa social media. Hindi po sila naghihintay na ng bayad. Ang isa pa nga po pala to sa gusto kong i-share sa honorable members ng committee nito, ang kailangan parusahan. Palakihin nyo naman ho dito sa PH Update, matindi pala tong si Boy Nonal eh. Pagka daw malaki engagement, malaki yung bayad. Sige nga, palakihin nyo nga to, lalaki yung nag-co-coordinate ng mga yan. Kasi mayroong mga taong nasa likod niyan. Wow! Pero Atty. Ricky, hindi natin nakikita yung hindi alam o nakikita yung nasa likod yan eh. Kaya nga, dapat pagka sinabi mong merong taong nasa likod niyan, bigyan niyo ho kami para kayo naman si Robert H. Barbers, binabanatan kami na pogo money, drug vlogger, pogo vlogger, di ba? Ganun ang birada ho niya. Wala naman nung ebidensya. Pagkakataon niya ng ilatag ebidensya niya, wala ebidensya. Yun na nga din. Yun ang mahirap doon. Ang binabagit mo sa amin, Mr. Chair, yung imposible mangyari. Sapagkat hindi namin nakikita yung nasa likod niyan eh. Okay? So, ibig sabihin, yung nakikita namin, ang bibigyan namin ng yan. Sabi ni Ms. Malu, na dapat kami mag-react dyan. Anong reaction ang dapat gawin? Dapat ba namin i-complain yan sa CICC o magdemanda kami diretso para malaman nila ang ginagawa nila ay masama? Demanda na. Hindi kayang sagutin yan ni Boy Nonal. Hindi niya kaya yan. Hirap na hirap yung mag-isip. Naturing ang abogado. Ako naman, ina-advise ko muna sa kanya. Baka nalilito siya dahil sa ayos ng pagmumukha niya. Magsuklay ka muna, Brad. Tapos, saka mo sagutin ito si Atras Abante. Meron din mo kasing dapat medyo presentable kang konti para makapag-isip na maayos. Mr. Chair, ako po, agree po ako sa sinabi ni Ma'am Malutikia. Kailangan po ninyong sagutin yung mga issues na inaano sa inyo, na nire-raise. Pero kung talaga namang malicious, talagang kasuhan nyo po. Yung po yung, kasi yan po naman ang nasa batas natin. Hindi namin malaman kung borderline libelous na pala, di kasuhan nyo. Wala naman pumipigil sa inyo, wala naman nagmamakaawang vlogger sa inyo. Kasuhan nyo ho yung mga vlogger na namimake nyo sa inyo. Yung nagpapakalat ng maling balita, yung nanlalibel sa inyo. Yun, kasuhan nyo yung mga nanlalibel pala. Tagal-tagal na ang problema. Di nyo na sinasagot. Di pa kayo nagkakaso. Anong mangyayari sa inyo? Kasuhan nyo ho. Please, kasuhan nyo ho sila. Kung meron kayong makakasuhan. Kaya lang nga po, ang sinasabi ko kanina, based on jurisprudence, kaya lang pag kayo po yung nagkaso, magpuprove talaga kayo ng actual malice. Hindi tulad sa private, kasi presumed ka agad yung malice. Hindi mahirap yung mag-prove, Mr. Chair, sapagkat may mga pictures May mga pictures, may mga salita. Yun, ebidensya na yun Ito, ebidensya to. Ito, ebidensya. Bigyan kita ng isang ebidensya. Ito. Ay, teka. Yan, ebidensya yan. Meron ka ng ebidensya. Nakasandal ka sa Cadillac Escalade. Di ba? May ebidensya yan. Tabi mo na yan. Sa'yo na yan, ha? Screenshot mo na to para meron kang ebidensya. Ang problema lang yan, malaking pera na gamitin mo dyan. Yes po, Mr. That's it. Sa dami naman ng pera mo, nakakabili ka nga ng 18 million na Cadillac Escalade, di ba? Ano ba naman yung pambayad sa abogado para kasuhan mo yung mga lahat ng libel sa'yo, di ba? Sabi ni Ms. Malu, hindi na kami kinakailangan gumamit pa ng, for example, or media reporter o a vlogger to attack, no?
ganun din ba ang paniwala mo dyan? Yes po, Mr. Chair. In fact, ako po, kami dito na mga nanditong vloggers, kami ang nagtatanggol sa inyo sa Quadcom. Ang nagtatanggol sa'yo, si Boy Nunal. Nako, sabihin mo kay Boy Nunal, wag mo na akong ipagtanggol. Anak ko ah. Ako, kung halimbawa, politiko ako, pinagtatanggol ako nitong si Boy Nunal, sasabihin ko lang dito, wag mo na akong pagtanggol. Wala naman nanonood sa mga yan eh. Wala akong nanonood sa mga yan. Kasi alam ho nila, yung mga kababayan ho natin, hindi naman basta-basta nabobola. 'Di ba? Kung merong troll farm o merong, 'di ba, administration, sila yung pinagtatanggol nila yung naratibo ng administrasyon, dapat sila mas maraming nanonood. Kami nasa opposition, taga-suporta ni Tatay Digong, yun ho ang tanong nyo sa mga utak nyong gamunggo. Kung bakit dito sa mga wala sa administration, naturing ang mga opposition, bakit ang daming nanonood sa kanila? Sino nang babayad sa mga troll na to? Sa mga tinatawag nilang trolls na nanonood sa atin. Sino nang babayad? Wala akong pambayad. Opposition nga eh. Wala nga sa wala nga malalaking tao na tipong nasa pamahalaan ngayong mga panahon at sa mga pinagtatanggol natin. Si BP Sara, ayun, 700 million yung budget niya. Pero hindi niya ho kailangang magbayad dahil ang taga-suporta at mga nagmamahal sa mga Duterte. Kahit yan buong Davao lang hong ang magkomento sa mga pinopost kay VP Sara, tapos na ho usapan. Mga OFW lang ho, magsama-sama. Naku, mababaong kayo sa kahiyan. Yun ang panigurado dito. Kasab dito sa ng binuotong Tricom. Salamat po, salamat po. Marami po kaming nakakalaban na mga vloggers. Actually nga, kung dumating lang sila dito, siguro nagkaharap-harap kami. Pero kami po, nasa pag-defend sa inyo. Kaya lang, dahil nga... Yan na, mamayang palabas ha. Yan si Boy Nunal, wag mong kalimutan na Trasabante, taga-suporta mo yan. Pinagtatanggol ka pala niyan eh. Kaya pala dumalo siya para ipamukha sa'yo, isampal sa pagmumukha mo. Hoy, Abante, pinagtatanggol kita, ha? Ibang klase talaga, oh. Po, may mga times din na nagko-comment din kami sa inyo. Halimbawa, yung tungkol sa impeachment, sabi na, ba't ang tagal nito? Parang naduwag na yung ang gagaling nung ginawang investigation sana eh. Sabi, suportado ng tao, ang taas nga ng survey, in support. Bukas, wag kang mag-alala eh. Apurado ka naman eh. Kumbaga may timeline yan. Ngayon, umiinit yung issue ng blankong Bicam report. Ipapasok na yung dapat talaga wala na ho sa usapan yan eh. Yung impeachment na yan, basura na ho talaga yan. Kaso umiinit yung issue nung kulang-kulang na Bicam report. Kaya kailangan ho nilang ipasok ulit. Yung yung issue na yan. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Hindi ko talaga masikmura itong mga pinagsasabi nito si Boy Nunal eh. Hindi ko natin masikmura, no? Kasi hindi ko malaman kung bakit sa bagay, no, ang gusto makausap nitong mga congressman na to, yung mga vlogger na hindi pinapakinggan. Yung mga vlogger na walang kredibilidad at walang naniniwala sa kanila. At isa huyang si Boy Nunal sa mga vlogger na yon. Baka banatan tayo nito si Boy Nunal dun sa kanyang vlog, no? Naku, yari tayo dyan. Sa bagay, ito lang naman ang gagawa natin na reaction video pagka bumanat siya dun sa vlog niya. Wala tayong pakialam dun. Baka pa yan. Diba? Hindi natin papansin niya, bahala sa buhay niya. Bumanat siya ang gusto niya. Magpakasawa siya. Pagka merong naligaw sa mga kasama natin dito sa page, huwag nyo na akong pagtanggol doon sa doon sa vlog niya. Wala ko tayong pakialam doon. Wala naman nanonood. Baka akala pa niya, pinapansin natin siya. So, ladies, maraming salamat to sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat to mga kababayan.